I am so grateful talaga na ngayong mahal araw, ang isa sa mga nabisita kong simbahan ay very significant sa akin. Ang The Redemptorist Church, ang Our Lady of Perpetual Help parish dito sa May Parañaque. Marami kaming pinagsamahan ng Mary Mother of Perpetual Help kasi mayroon akong isang mabigat na pinagdaanan na kanyang tinugon at hiniling ko naman sa kanya at naging answered prayer. Kaya galak na galak ako and so excited kasi kasama ko si Sachi the Puppy, ang aming fur babies na nakapunta dito. First time niya na madala ko siya dito sa Baclaran Church sa Our Lady of Perpetual Help. Kaya yan ang share ko ngayon sa inyo sa aking My Journal in Motion sa Love Life Me, Myself and I dito sa Alexandra YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo subscribe na kayo para parati kayo updated sa aking mga ganap. Thankful, blessed, and grateful. Yan ang aking pagkakatangi sa Our Lady of Perpetual Help. Hindi dahil sa natugon niya ang isa sa mga pinagdaanan kong suliranin at pagsubok sa buhay, kundi parati naman tayo ginaguide kung ano man ating pinagdaraanan sa buhay. Pero, syempre, ang The Redemptorist Church ay isa, syempre, sa pinagkakatangi kong simbahan na pinupuntahan. Syempre, meron ako dito mga memories together with my friends na ngayon sumakabilang mga na siya, si Tess Hernandez. Pero syempre, ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon na ngayon ay kapi-kapiling ng nila ang isa't isa. Ang pinapasalamat ko ngayon, kasama ko dito ngayon si Sachi the Puppy. Na syempre kahit hindi naman Holy Week or kahit hindi simbang Baclaran, minsan inapapadaan na rin naman kahit saan. Mapabaklaran o sa mga simbahan basta may nobina ng Our Lady of Perpetual Help. Kasi isa rin to sa mga nakalakihan ko Kasi meron ako isang tita, si Tita Angelita. Pero syempre, sumalangtaw ang kaluluwa ni Tita Angelita Laguata na siyang nagmulat sa akin sa pagnanubina tuwing Miyerkules ng hapon dun sa May Paho, Caloocan Church sa Maria Auxiliadora. At yung 6 p.m. ng hapon, yan ang aking childhood memories. Kasama ko yung tita ko na nagmunubina na nakalakihan ko na tuloy ang magnubina pag Wednesday. Siyempre, lalo na pag meron kang mga wishes, yung mga gusto mo pumasa ka sa exam, matanggap ka sa trabaho, hanggang sa lahat ng mga mabibigat o magagaamong siniranin, kapi-kapiling mo ang Mary Help of Christian Parish at ang Mother of Perpetual Help. Kasi dun ko nga na sumpungan magnubi-nubi na dun sa aming simbahan sa May Paho. Tuwing alas 6 ng hapon, nakasakasama yung aking tita. Kaya very significant sa akin ang ina ng laging saklono. Dahil Mayan devotee din ako. Nakapasa nga ako o naka-attend ako ng Marian, yung Mariology, yung pinag-aaralan namin yung buhay ni Mama Mary para hindi agad-agad mako-convert pag sinabihan ka lang ng mga verse sa Bible na wala si Mama Mary. Doon tinuro sa amin kung nasan nga ba si Mama Mary sa buhay ng Katoliko at kung saan siya nasa Biblia. Isa yun sa nagpatatag sa akin ang pag-aaral ko ng Mariology sa May San Roque, ang pamilya Sabater. Nung panahong kopong-kopong pa, kasama ko pa nga aking nanay Opelia noon, nung siya rin nabubuhay pa. Nakapi-kapiling ko pa siya sa mundong ibabaw. Pareho kami gumraduate ng Mariology. Doon nga sa May San Roque Parish Church na pinangungunahan ng mga Sabater family. Sa buhay natin ito, di ba, meron tayong mga magulang, nanay, tatay, pero sa ating pananampalatayang Katoliko,
meron tayong nanay, si Mama Mary. Siya ang tumagabay sa atin kung ano mga pagsubok o yung mga kasama natin siya sa pang-araw-araw nating buhay. Kung ano man ang mga hinihiling natin, kung ano man yung mga gusto natin gawin sa buhay na ito, idudulog natin sa Kanya para ipagdasal niya rin tayo at ilapit sa Kanyang anak na si Jesucristo. Kaya malaking parte ng buhay ko si Mama Mary, ang ating Our Lady of Perpetual Help. Ika nga, ina ng laging saklolo, di ba? Kaya nga nanay na parating nandiyan. Siya ay isang ina na laging sasaklolohan tayo sa ating mga suliraning pinagdaraanan sa mundong ating ginagalawan. Kaya ano pa man, parati tayong grateful sa Kanya. Parati tayong hihingi ng pasasalamat. Parati tayong hihingi ng gabay. Dahil wala namang syempre sa buhay na ito yung perfecto. Lahat tayo ay nagkakamali. Kaya hihingi rin tayo ng tawad sa Panginoong Jesucristo na Kanyang anak na siya ang naglalang. Dahil sa malinis natin bilang paghingi ng kapatawaran, lalong tutuloy-tuloy yung ating mga biyaya. Diba? Walang iniwan yan sa isang malinis na kapaligiran. Pag malinis, diba? Maganda ang simoy ng hangin, maganda ang daloy ng magandang kapalaran. Kung ganun din tayo sa ating pangungumpisal at pag-iwas sa mga kasalanan. Kaya ngayon, nasanayan ko ng pupunta ng simbahan kahit hindi Biyernes Santo o hindi bisita iglesia. Kasi diba, linggo-linggo naman yung nakakapagsimba tayo. Bisitahin na natin ang mga simbahan na laganap sa ating bansang Pilipinas. Kung bibiyayaan pa tayo, sa mga karating bansa na ating mapupuntahan. Kaya huwag tayong manghihinawa sa ating pagmamahal at paghingi ng gabay sa ating poong may kapal at sa ating nanay na si Mama Mary. Kasi siya lamang naman ang humihiling sa Panginoon kung karapat dapat ba tayo sa mabiyayang ating hinihiling. Pero syempre, sa bawat hiling natin, hindi naman natin ay tinutugon dahil lahat niyan ay may tamang panahon, tamang oras at tamang biyaya na para sa atin na nag-iintay. Basta huwag ka lang maiinit, basta parati mong iintayin na ang biyaya ay parating nandiyan lamang. May oras lamang to para sa ating kabutihan at syempre sa kagustuhan ng poong may kapal. O ayan, sana parati tayong magsimba every Sunday at kumuha ng mabuti, parati natin piliin mabuti. Kasi parati nga sinasabi, minsan lang ang buhay, minsan lang tayo dadaan dito, maikli lang ang buhay. Gawin na natin lahat ito sa kabutihan para walang sablay na tayo ay pupunta sa kaharian at kalangitang ipinangako sa atin ng ating Panginoon. O siya, maraming salamat sa panonood and please don't forget to subscribe, share, like, and comment to my video. And thank you for watching and God bless.